kung narinig mo na dun sa may mga nag-post na rin at na-vlog ko. As spokesary, ayon sa ating source, sa ating puting ahas, ay pinatawag ni Steele Kimbo, yung Office of Secretary General at pinagalitan di umano dahil hindi inawat ng OSG ang ginawang pagpatawag sa kanya ng Korte Suprema. So ngayon, galit na galit daw ito si Kimbo at dapat daw una pa lang ay kinontrata na ng OSG ang inihaing petisyon ng grupo nila Attorney Vic at ni Congressman Ungab patungkol nga dito sa buy scam anomaly na ito. At sinabi pa ni Kimbo ayon sa ating source na inutil yung mga taga-OSG kasi pati nga daw pagpapatawag sa kanya ay hindi man lang nag-object. Kaya ang plano nila ngayon ay i-delay ang hearing ng OSG at wala daw planong umattend si Kimbo sa oral argument. Kasi gusto daw niyang i-delay ang hearing pagkatapos na lang daw ng eleksyon kasi maaapektuhan yung kanyang candidacy sa Marikina. At napag-alaman din natin ng ayon sa ating puting ahas nga na yung mga members ng technical working group ay sinuhulan di umano ni Natambi at Kimbo para hindi na magpunta dito sa oral argument. How much? Well, allegedly 30 million bawat isa, equivalent daw po o more than sa retirement ng technical working group. ICC warrant of arrest ng Bangag Administration. Ano ba ang naulinigan mo, folks, patungkol dito? Alam mo, tinignan ko ngayon ng Facebook. Aba, ito palang Secretary J. Ruiz ng PCO. Siya ang nag-anunsyo na narinig Mhm. daw niya na meron ng warrant of arrest galing sa ICC. Alam mo, ang dami nagkomento kasama na dun si dating NSA, Claire Carlos. Ang sabi niya, ano ba naman itong opisyalis na ito? Bakit siya Mhm. nag-anunsyo base sa I heard, no? Alam mo, Mhm. alam mo, hapon, nagkausap kami ni Tatay Digong, tumawag, no? At ang sabi Mhm. niya, totoo kaya itong warrant of arrest na ito? Sabi ko, alam niyo, Mr. President, ang mayor pala, dahil ayaw niya tinatawag ni Mr. President, mayor, Mhm. ang tingin ko, hindi totoo yan. Dahil si Trump, na-freeze na niya ang mga bank account, pati yung SWIFT account ng ICC. Ano ba yung SWIFT? Yan yung ginagamit kung ikaw ay maglilipat ng pera. Ang pondo naman ng ICC nanggagaling sa mga miyembro, no? Kapag frozen ang SWIFT, hindi na siya pwedeng gamitin. Ibig sabihin, wala nang pondong makakapasok sa ICC. At ito yung Mhm. dahilan na nung inaasahan nga ng korte na mag-freeze order itong si Trump, nagpasweldo siya ng 3 months advance dahil nga baka mawala ng sweldo yung mga tao sa ICC. Ngayon, talagang frozen na yung kanilang SWIFT account, no? At saka yung mga bank accounts nila, no? Ang problema, kung ang bangko nila ay mayroong branch sa Amerika, considered frozen din yun. Dahil pag hindi, Mhm. maapektuhan ang lisensya nila sa Amerika din. No? At syempre, yung SWIFT nga ang pinaka-importante dahil ginagamit yan para yung mga contribution ng mga membro makapasok sa ICC, kakasimula lang ng taon. Ibig sabihin, yung mga Mhm. contribution ng mga ibang bansa, hindi na nakakapasok. So, ang sabi ko, baka wala po talagang katotohanan yan. Pangalawa, ang ICC hindi naman sinisikreto kapag meron ng warrant of arrest. Inaanunsyo yan sa webpage at saka sa media. Ina-announce nila sa buong daigdig. Nung siya nag-issue ng warrant of arrest laban kay Putin, inanunsyo yan sa daigdig. Yung siya nag-issue ng warrant of arrest laban kay Netanyahu, inannounce yan sa buong daigdig. At hindi naman dumadaan yan sa bulong-bulungan. No? So Bulong, sabi ko, baka chismis. hindi po totoo yan. Bagamat ang sabi ko nga, tatawagan ko yung mga connection ko, yung mga abogado sa Mhm. ICC, dahil may asosasyon kami no, na ang tawag list council ng ICC at ipatatanong ko. Kaya lang, syempre, walang trabaho dahil weekend. No? Pero bukas, Mhm. makakaroon tayo ng kumpirmasyon kung hindi man, ipapublish mismo sa webpage ng ICC. So sa tingin ko, fake news yung inanunsyo ng PCO Secretary na talagang pinangangalandakan niya na ang kanyang misyon ay labanan ng fake news. Yes. Sila Kaya mismo nga, ang queen and king of fake news. Kaya nga kinontra siya ni Solicitor General Maynard, no, na kung talagang meron ng warrant of arrest at magre-request na ng kooperasyon, ipadadaan yan sa DFA. Hindi yan idadaan sa bulong-bulungan. No? So yun ang sinabi ko kay Presidente Duterte kahapon. Sa tingin ko, walang katotohanan yan. Pero alam mo, nakakuha din tayo ng mga reports, hindi lang verified. Ulitin ko po, hindi pa Mhm. po verified. Pero
Sabi-sabi, baka daw merong lokal na warrant of arrest para sa incitement to sedition dahil ito palang si Torre nagsampa ng kaso parang 2 months ago for incitement to sedition laban kay Presidente Duterte. Ang sabi ko naman, paano naman magiging kaso na yan hindi pa dumadaan sa preliminary investigation, no? Pero ang katotohanan, talaga namang may mga pictures akong nakuha, hindi ko pa pala napapadala sa iyo, Mother Dragon, na Ah, talagang sa Davao, sa NEA, sa Clark, mm, ang daming pulis. Ngayon, papadala ko ngayon, Mother mm. Dragon, sa iyo. No? Kasi ang Yes. problema, ipoteki, hindi ko kayang i-upload Di itong ba mga picture na later, ito. Ha? baka pwede Oo, natin pero ipakita papadala sana. ko sa iyo in the course habang Yeah, tayo ay nag-town hall. No? yeah, May 3 ligawan ako para mapakita ko ano yung sitwasyon. Mukhang sa Davao itong sitwasyon nito. pictures. Hindi kasi ako And sigurado kung nagdiretsong flight si Presidente from Davao to Hong Kong kasi meron yan eh, may Cathay Pacific flight yan na Davao to diretso Hong Kong. from Oh, okay. Davao to Hong Kong, no? At ang alam ko nga, 1.5 hours din lang yan, no? From Davao to Hong Kong. At sabi nga niya kanina, equidistant lang ang Davao sa Hong Kong, no? So, Mm. titignan natin kung anong mangyayari. Bukas naman, Lunes, lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero may problema talaga itong si Secretary Ruiz kung walang ICC warrant. Nako, bukod pa dun And sa kanyang issue, dun sa kanyang 200 million na kontrata, na di yeah, umano ay hindi ba naman daw siya, nag-divest naman daw siya, pero lumalabas naman na siya talaga ay authorized representative ng kumpanya sa bidding na yan, paano pa siya magiging kalaban ng fake news na siya mismo, talagang nagsalita sa media. We heard that the ICC warrant of yes. arrest has been issued and we will cooperate, no? Sabi ko, ano na At yan? yeah, at He's ito ay saying, pawang speculation at chismis. At Presidential Communication Secretary ka. Dito mo mm, makikita, spokes, no, na talagang palpak itong gobyernong ito. Walang proper coordination. Kasi kung totoong meron, meron o wala, di ba? Dapat coordinated sila, collaborated sila, di ba? From the DFA or DOJ, lahat, di ba? Oy, may warrant of arrest. Hindi ka pwedeng magbibitaw lang, oh, I heard na ganito, na ganyan. So, patunay na ang nilalabanan ni J. Ruiz at ng Bangag Administration ay mga sarili nila. Dahil sila mga ang sarili tunay na nila. nagpapakalit ng fake news. Bukod pa dyan, no, yan yung merito, no? Talagang Mhm. hindi ko maisip kung paano magkakaroon ng warrant of arrest kasi umalis na tayo sa pagiging miyembro ng ICC. So paano ngayon Mhm. sila mag-issue ng warrant of arrest? Wala na silang jurisdiction sa Pilipinas. Nakasaad kasi doon sa tratado na bumuo ng ICC, pwede kang umalis dahil hindi naman sapilitan ng pagiging miyembro dyan. Kaya lang, yung obligasyon mo makipagtumulungan, hanggang 1 taon matapos na diniposito mo yung instrument of withdrawal mo, no? Anong nangyari dito? Nagsimula na investigasyon yung prosecutor ng ICC sa pangalawang taon. Paso na yung 1 taon matapos tayong umalis sa ICC. So talagang wala ng jurisdiction, no? Now, nagkaroon talaga ng desisyon ng appeals sa chamber dyan at yung chairman ng tribunal, kasama yung isa pang niyang kasama, ay naging minority sila. Ang butuhan is 2-3. 2-3 na wala ng jurisdiction ICC, 3 may jurisdiction. Pero sabi Mhm. nung tatlo, itong desisyon namin ay hindi ito desisyon ng jurisdiction. So, bagamat sinabi na nung 2 dissenters, kasama yung chairman na wala ng jurisdiction ng ICC, sabi nung tatlo na dapat magpatuloy ang kaso, hindi ito desisyon on jurisdiction. So, sa tamang panahon, at yun nga yung pag-issue ng warrant of arrest, ay pwedeng ilabas yan ng mga nasasakdal na wala ng jurisdiction ang hukuman. At gaya naman ang plano talaga ni Presidente Duterte. May mga plano siya sa Pilipinas, may mga plano siya Mhm. sa ICC mismo. Yes, kaya naman talagang tuloy-tuloy ang paglab. Actually, tayo yung mga lumalaban sa fake news nila eh. Hindi Oo sila nga. lumalaban sa ating mga bloggers. Nilalabanan natin ang kanilang ang fake news ng administration sa patuloy na pagpakalat ng kasinungalingan. Katulad na lamang, no, last week magkasama tayo, pwede natin na pag-usapan yung issue nga sa 14-year-old na batang estudyante from the British of Oo, Dos uh, Mariosep. Oo. International Tama. School, 'di ba? Ang sabi nagkaroon, sabi ni Remulla, nagkaroon ng hot pursuit noong Feb 25, pero mismo ang Bidang-bida. bidang-bida ang anti-kidnapping group head ay sinabi na walang nagana I mean hindi nila talagang na-rescue through hot pursuit itong bata, itong 14-year-old na pinutulan ng hinliliit. So ang daming fake news, then spokes,
yung pinakabagong-bago, yung bridge sa Isabela, di ba? Nagpaka-engineer ang Oo, bangag. nag-engineer siya. Structural Mm. design. Eh, di naman lang siya nag-graduate ng college. Paano naman alam nyo na structural design ang problema dyan, no? Hindi ko maintindihan. Eh, dapat siguro kumuha muna siya nung basic na BA, no? Dahil minimum naman yan, di ba? Eh, wala naman siyang dahilan para hindi matapos. Di naman sa dahil kulang siya sa pera. Sandamukan ang ninakaw ng kanyang pamilya. Yan naman ay sinabi na ng mga hukuman. Hindi po yan fake news. Mhm. Desisyon yan sa Switzerland, desisyon yan sa Hawaii, desisyon yan ng Philippine Supreme Court. Magnanakaw talaga yung pamilya niya, no? Mhm. Pero, so hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang pagkakataon matapos ng kanyang pag-aaral. Talagang bisyo ang naging dahilan. Kaya hindi natapos ang pag-aaral at ngayon ay nagpapanggap na enhinero. Diba? Yes. Sabi nga ni Well, anyway, Ivana Javier, diversion of issues lang yan. Iwas sa budget issues at sa buy scam. Tama, yun nga ang ating opinion dito. at So, yan ang pag-uusapan natin ngayon, no? Yung Korte Suprema bilang talagang huling puntahan ng ating mga mamamayan para maprotektahan ang ating demokrasya. At merong mga importanteng mga nakabinbin ngayon, no? Maharlika, dyan sa Korte Suprema. Unang-una dyan sa budget. Alam na natin yung kaso yeah, ni Congressman Ungab at ni Senator Vic Rodriguez, no? Na yes. nagsasabi na walang pirma ang committee report and therefore yung GAA na merong pirma ay dapat labag sa saligang batas dahil dapat nakabase yung GAA doon mismo sa bicameral report, no? Na kumbaga yung bicameral report ito na yung pinagtugmang bersyon ng budget version ng Kamara at ng Senado. Kaya nga yun yung inaprubahan ng bicameral committee. Eh pareho namang lahat sila umaamin na ang pinadala sa kanilang bicameral report ay may mga blanco karamihan sa Department of Agriculture. Dragon Lady Maharlika, Mm. yung mga merong blanks, puro yan pamudmod. Ibig sabihin, malaking mga halaga bibilhin. At alam mong Yes. nakakataka dito, bibili nila sa panahon na nagdeklara sila ng National Emergency on Food Security. Ano ibig sabihin yan? Yung mga pamimigay nila at kasama dyan ang mga traktor, ang mga pataba, ang mga insecticides, ang mga binhi, hindi dadaan sa bidding. Yan ang Wow. talagang kababalaghan dyan. Walang pirma ang halaga sa mga pagbili ng mga bagay-bagay na pamimigay sa mga magsasaka na walang bidding. Eh kung naalala mo yung fertilizer scam, yun, maliit na halaga lang yun, couple of hundred of billions lang yun. Pero ang pinagbibili, mga liquid fertilizer na para sa dapo na pinamimigay di umano sa mga magsasaka ng palay. Tapos Mhm. marami pang delivery, no? Yun ang nagpapatunay na talagang yung DA na yan, talagang mahilig manlamon ng salapi ng taong bayan at ngayon hindi pa nakontento ng malaki na yung budget na lalamunin nila na walang bidding, ang gusto pa nila walang halaga. Di Yeah. ba nakakabangkit? Mm. Yes. At I don't know kung narinig mo na dun sa may mga nag-post na rin at na-vlog ko. As spokesary, ayon sa ating source, sa ating puting ahas, ay pinatawag ni Steele Kimbo, yung Office of Solicitor General at pinagalitan di umano dahil hindi inawat ng OSG ang ginawang pagpatawag sa kanya ng Korte Suprema. So ngayon, galit na galit daw ito si Kimbo at dapat daw una pa lang ay kinontrata na ng OSG ang inihaing petisyon ng grupo nila Attorney Vic at ni Congressman Ungab patungkol nga dito sa buy scam anomaly na ito. At sinabi pa ni Kimbo ayon sa ating source na inutil yung mga taga-OSG kasi pati nga daw pagpapatawag sa kanya ay hindi man lang nag-object. Kaya ang plano nila ngayon ay i-delay ang hearing ng OSG at wala daw planong umattend si Kimbo sa oral argument. Kasi gusto daw niyang i-delay ang hearing pagkatapos na lang daw ng eleksyon kasi maaapektuhan yung kanyang candidacy sa Marikina. At napag-alaman din natin ng ayon sa ating puting ahas nga na yung mga members ng technical working group ay sinuhulan di umano ni Natambi at Kimbo para hindi na magpunta dito sa
oral argument. How much? Well, allegedly, 30 million bawat isa, equivalent daw po o more than sa retirement ng technical working group. Your view, Attorney Harry. Makakatikim sila ng contempt. Yan ang karapat dapat na makontempt. Kasi alam mo ang tatanungin ng Korte Suprema sa kanila. Ganito lang eh. Hmm. Madam Congresswoman, Your Honor, you are the chairman and then the senior vice chairman of the Committee on Appropriation. Please confirm that you affixed your signature na pinirmahan mo itong bicameral report na pinamigay sa lahat ng miyembro ng BICAM at sa lahat ng kongresista. Kasi hindi lang naman niya Mhm. binigay sa BICAM members, pati sa lahat ng kongresista at lahat ng mga senador. O yes po, that is my signature. O madam, calling your attention now to page so and so, you will confirm that there are blanks. Yes, Your Mhm. Honor. Now going to the GAA. Oh, isn't it true na yung GAA dapat nakabase sa BICAM, dapat rene-reproduce nila verbatim? Opo. Eh bakit dito ngayon sa tinatawag na enrolled bill, eh hindi natin alam kung ano talaga enrolled bill. Kasi kung talagang verbatim nila na ginawang GAA yan, dapat nandun pa rin ang blanco. So pero kapag sinabi niya na merong mga figura yan at walang blanco, why is it, Madam Chairperson, that doon sinabi mo na yung pinirmahan mong BICAM, may mga blanco, eh ngayon wala. Sino ngayon ang naglagay ng mga datos dyan? Alam mo, nadulas na yang si Kimbo Kimbo. minsan. Sinabi niya, authorize yung mga technical staff kasi i-add lang yung mga sums dyan at authorize sila. Eh nung sabi ni Ping Lacson, ang tamad nyo naman. Walang kahit sinong may kapangyarihan na maglagay ng kahit ano dyan sa BICAM report na yan kung hindi ang mga halal na senador at kongresista lamang. So yun ngayon ang tatanungin ng Korte Suprema. Ano ba yung enrolled bill? Ano ba yung pinirmahan na batas? Meron bang blanco o wala? Kung wala, ang tanong, eh bakit dito sa enrolled bill walang blanco? Doon sa bicameral na linagdaan mo rin at ng iyong mga kasama, merong blanco. Sino ngayon ang naglagay ng mga datos na yan? At kapag sasabihin niya mga staff, ay hindi po pwede yan dahil tanging Mhm. mga mambabatas lang ang may kapangyarihan na bumuo ng isang batas at ang pangtao ng budget naman ay isang batas. Kaya ayaw niyang sumipot dyan. Kasi So, mapipilitan mm, siyang aminin. Pirma niya yan sa BICAM, merong blanco, at ang tanong ngayon, hindi natin alam kasi, hindi pa sila pinapakita kung ano talaga yung enrolled bill eh. Kung may blanco o yes. wala eh. Pero kung talagang hindi sila ng daya at faithful reproduction talaga ang GAA ng BICAM, dapat may blanco rin. Yes. So, spokes, since, according to our source, nagre-resist sila at gumagawa sila ng paraan, si Kimbo at itong si Romualdez, na hindi nga maka-attend ng oral argument itong si Kimbo at iba pa, no? May schedule na April, first week of April. So, paano nila gagapangin ito or hahadlangan na hindi sila maka-attend sa oral argument? Sa tingin mo, ano yung black strategy ang tawag ko, yung evil Okay. strategy nila para mapigilan to? Alam mo ang evil strategy nila? Gagawin nilang fait accompli. Ano yung Gagastusin na nila yung kabuuan ng budget para wala nang choice ang Supreme Court kung hindi sabihin, eh nagastos na lahat eh. Para pa kami magdidesisyon. Magiging moot and academic na yan. So po pwedeng i-dismiss yan ng Korte Suprema kasi moot and academic na dahil by April, nagastos na lahat yan. Alam mo kung bakit? Lahat mm, ng infrastructure na 1 trillion, bago pa maipasa ang budget bill, ang GAA, na bid out na yan. So kapag lumabas na ang GAA, actually, awarded na yan. So ang gagawin na lang ng National Treasurer kapag naipasa na ang GAA, mag-i-issue na siya ng tinatawag na SARO. Okay? Ang mhm. SARO, ibig sabihin, babayaran na namin yan. So obligated na. Kasi na-bid na, na-award na, may SARO na obligated. Kaya gusto nila ng palugid para tuluyan 100% magastos na nila yung budget, lalong-lalo na yung para sa DBWH na pinagkakakitaan nila. At saka para Mhm. lahat yung mga AX, mga tupad, mga akap, eh mailabas na nila at ma-obligate na nila. Kasi hindi naman dapat physically magastos nila yan. Kinakailangan lang ma-award nila Okay. para mamasabi na obligated na yan
at nagastos na. So yan yung number one strategy nila. Number two strategy nga is, pag naubos na yung budget na yan, po pwede nang ma-dismiss for being academic. At saka pangalawa nga, iwas sa eleksyon. Kasi miski manalo ang taong bayan dito sa kasong ito at mapawalang bisa yung budget na yan, at least nakatakbo na siya. And dahil ang dami nga niyang AIX, ang dami niyang tupad, ang dami niyang akap, parang napakahirap talunin ng billion-billion sigurong pinamumudbud niya ngayon sa Marikina, no? Dahil siya ay naging Mhm. chairperson ng Committee on Appropriations. Alam mo naman, ganyan talaga yan. Pag ikaw ay nasa Mhm. Committee on Appropriations, galing ako dyan sa kongresong yan, talagang ikaw ang nasa kusina, kumbaga, no? Hindi ka lang malapit sa kusina, ikaw ang kusinero, no? Kaya lahat ng mga pwedeng malamon, ilalamuninan muna nila. Pero ako naman, ang Korte Suprema naman, yan talaga ang power of contempt ng Korte Suprema. Pero dahil sila ay halal ng bayan, ang tingin ko, hindi rin iko-contempt yan ng Korte Suprema. Ang fearless prediction ko, Mhm. posibleng magdeklara pa rin ng desisyon ang Korte Suprema na labag sa saligang batas yan, although yun na nga, fait accompli dahil nagastos na nila. Kasi alam mo sa totoo lang, ngayon pa lang, miski Pebrero pa lang, no? 80% na ano na yan nagastos na yan in the Kasos sense na na. awarded na lahat at meron ng saro. So ang kulang na lang dyan, yung actual payment na tinatawag naman, ang actual payment ang tinatawag dyan is NCA, Notice of Cash Allotment. Yan na yung bayad talaga. Pero basta meron ng saro, deemed na gastos na yan. Obligated na. So yan ang So, kanilang maitim na plano. so, based sa explanation mo, mukhang matatalo pa rin ang taong bayan. So, Yun na nga Yun ang nakakalungkot Gaya nung, well, anyway, pumunta naman tayo dun sa PhilHealth, no? Di ba sabi ng Korte Suprema, dapat ibalik. May sabi ng isang justice, parang si Justice Ko, dapat ibalik yung mm linipat. Sasabihin lang nila, wala po, nagastos na. Paano namin ibabalik yan? Fait accompli na. At saka yung sa PhilHealth naman, na ang issue tama ba na ilipat mo parang 80 plus billion ang pera ng PhilHealth na ibinalik sa national government kasi daw hindi nagagastos ng PhilHealth. Samantalang ako bilang otor ng batas na universal healthcare, sinigurado namin na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat magamit para sa benepisyo ng mga miyembro o di naman kaya pagbababa ng contribution. Kung meron palang sobrang pera, bakit pa sila nagtaas ng premiums? Unang-una. Pangalawa, Yes. tinanong dito ng justice. Bakit kayo nagbalik ng pera? Yung pala, yung mga pinagkakautangan yung mga hospital na hindi nyo pa binabayaran ng mga PhilHealth claims, pending pa rin ang kanilang mga claims. Bakit mo ngayon sasabihin na meron kayong sobra-sobrang pera? Ang dami mo palang hindi bayad. No? Pero ang punto dyan, yung TRO ng Korte Suprema, na ibigay na kasi, I think, yung kalahati Hindi na covered yung kalahati. Nagastos na yun Mhm. Sasabihin lang nila, nagastos na. Kasi hindi naman physically dapat gastos yan. Basta ma-obligate lang. Pangalawa, para doon naman sa mga nagastos na, ano pang gagawin mo? Mapababalik pa ba yun? Wala namang pera yung mga agencies, no? Kailangan mag-antay na naman ng budget sa pangalawang taon bago ibalik, di ba? So yan din ang kanilang mga maitim na plano, no? So talagang magkakaroon lang tayo ng deklarasyon na mali ang ginawa nila na po pwede nating maging basihan para kasuhan naman sila ng kriminal nang sa ganun makahalik naman sila sa rehas sa mga kulungan. Okay. So, meron din palang pag-asa pa yung taong bayan. Kasi, Meron. pag pinapakinggan kita, nagastos na nila yung pera, paano na yan? Hindi na maibalik, like yung 60 billion. So, ang remedyo ng taong bayan o ng yung mga nag-file ng case is kasuhan sila ng kriminal. Malversation po yan. At dahil lang utos ay nanggaling sa presidente, sabihin na natin meron siyang immunity from suit habang siya'y nasa opisina, 3 taon na lang naman yan. At Mhm. kung ako'y Kung naniniwala pa aabutin. kung aabutin pa siya ng 3 taon, pero sa nakikita ko ngayon, kung ang kanyang PCO siyang nagkakalat ng fake news. Ito talagang gulong-gulo ngayon ng taong bayan. Ha? Yan ngayon ang pinag-uusapan sa Facebook. Ano ba talaga? May warrant of arrest? Wala. Sila ng gulo. No? Sila yung akala ko kasi chismis lang. Hanggang timungin ako sa Facebook, abay, Jay Ruiz pa lang nagsabi at nagpasimula ng kontrobersiyang ito. Sabi ko, ano ba naman ito? No? Kung ganyan ang ganyan, baka hindi na sila umabot ng 3 taon. No? So, Baka nga. pwede siyang makasuhan matapos ang kanyang termino, gaya ng nakasuhan si GMA at si ERAP matapos ang termino nila. No?
Tandaan natin na si Presidente Digong lang ang hindi naging bengatibo, hindi nagpakulong sa kanyang predecessor, hindi niya pinakulong si Noynoy Aquino, no? Pero Mhm. dalawang presidente matapos ang kanilang termino nakatikim ng pagkakakulong, although hospital arrest at saka home arrest. So, I hope no mapapabilis yung mga bangag. But alam mo, spokes, ako nung nabasa ko yung mga chismis nila, sabi ko nga ano ang opinion ko diyan, di magpakulong si Pangulong Duterte. Kung meron silang warrant of arrest. Subukan Ako din nila para Oo magkaalaman nga na at eh. nang makita ng Oo. taong bayan na, doon natin makikita yung power lalo ng taong bayan. We'll see. Ako, kung narinig tayo ni Pangulong Duterte, kung meron nga silang mga ganyang warrant of arrest dyan sa Pilipinas, not from ICC, magpakulong na po kayo at nang magkaalaman para mas mapabilis. Di ba? Pero nung Mapabilis. nagkausap kami ni Tatay Digong kagabi, Mm. sabi niya, papakulong ako. Matanda na naman ako eh. Oh, wow. Sige, kulong Sinabi niya ka. pala yan. Oo, Mm. oo. Doon sa aming pag-uusap sa telepono. Oo, magpapakulong ako. Tignan natin. Mm. Sige. Kaya ngayon, baka mamaya sila nag-iisip. Abay, baka mamaya talagang mag-alsa ng taong bayan yung hindi pa nangyayari na sandamuka lang talagang magsasabing tama na sobra na bagamat naganap na yan sa Luneta, naganap na yan sa EDSA, Mhm. no? Kumbaga, ang inaantay Yes. na lang natin part 3 kasi ang part 1 yung sa EDSA, part 2 sa Luneta. Baka Yeah. mamaya pag inaresto nila ang Presidente Duterte, mag part 3 na at magresulta gaya ng parehong resulta nung EDSA 1 at ng EDSA 2 na nasisante ang mga Yes. nakaupong presidente. Anong tingin mo, Yeah. Kasi Maharlika? Ang mangyayari nun? well, sa nakikita ako dito, kung gagawin nila yan kay Pangulong Duterte, baka nga mangyari ang inaasam-asam natin. Baka kumbaga, inadya ng Diyos na mangyari o mangyayari ang gagawin nilang pagpapakulong o paggigipit sa kay Pangulong Duterte at nang makita ng tao. Lalo kung gaano kawalang hiya, kung gaano ka bangag ang gobyerno ni Marcos Jr. Kanina, nanonood ako ng speech ni Inday Sara na sinasabi niya na kahit siya magpunta ng mga probinsya, ay sinisisi siya ng taong bayan na ikaw kasi dahil sa'yo nabudol kami. Tapos sinabi ni Inday sa speech niya na siguro nung binisita daw niya si Pastor Kibuloy na sinabihan siya na Inday, kaya nangyayari sa'yo yan o yung nagkaroon ng budulan at yung nangyayari ngayon may dahilan. So ako, ganun din naman yung pananaw ko even before sinasabi ko yun sa vlog ko. Baka may dahilan nga itong warrant of arrest na ito. Baka nga ito na yung last resort ng taong bayan na makita kung paano nila hinaharas, dinadrag ang Pangulong Duterte para lalong mag-alab ang kanilang mga damdamin at manindigan na tama na, sobra na, dapat nang gurgurin ang mga bangag. So yan ang Mantakin nakikita ko mo dyan, nga, no, spokes. Maharlika? 9 years old, halos 80 na, Mhm. pinakaminahal na presidente, 87% satisfaction and approval ratings matapos ang kanyang termino bilang presidente. Kakalad ka rin nila sa kulungan dahil lamang Yes. sa kanilang itim na plano na manatili sa pwesto panghabang buhay. Huwag po tayong malilito ha. Kaya po nila ginagawa ito na pakukulong si Presidente Duterte, na pinapa-impeach at pinapatanggal bilang Vice Presidente si Sara Duterte dahil nais nilang manatili sa kapangyarihan forever. Kung hindi si Tambaluslos, kandidato ng Liza Tanas. Ikaw magkwento kung Yes. sino ang kandidato ng Liza Tanas. Well, na-post ko na yan kung sino yung kandidato ni Lisa Tanas. Pero bago ako pumunta doon, spokes 2023 pa lang, sinasabi ko na itong evil plan ng Marcos administration. Natatargetin, una, SMNI, PRRD, Inday Sara, vloggers. So lahat ng mga Pari Roque, in-expose natin. Di ba? Di ba? nakalimutan mo Lahat ako. ng Ako lang una. kasama na tayong dalawa doon. Tayo actually Oo nga ang pala, tayong tinarget dalawa ang una. talaga. Oo. Oo, tayo talaga ang Mm. tinarget. Lalo na yung pinalabas natin yung pulburon video. But Brony. anyway, oo, yung pulboronic. So, kitang-kita na yung mga information na natanggap mo ay pareho talaga at nangyari na nga ngayon sa Bangag administration. So, ano yung tanong mo nung kanina?
Sino bang Sa kandidato ni Solidarity. Lisa Tanas? Mukhang Ni hindi Lisa feel Tanas. ni Lisa Tanas si Tambalus. Okay. So actually, meron ng Magkaano pa sila? Maglalabanan pa sila. may nagsasabong na sila sa loob ayon sa ating grabe reliable source talaga ito dahil kadikit ito ni Lisa Tanas na pinangakuan niya ang kanyang crush na si John Vic Remulla na susuportahan niya na maging presidente over kay Tambaluslos. Kaya meron silang sabong dyan sa loob ng Malacanang. So, yan ang nakita natin. Pero Diyos ko, wala namang kaapil-apil si John Vic Remulla sa taong bayan. Kung meron man, kakaperaso lang. Baka yung pulido lang ang, meron siyang appeal. Pero sa totoo lang, yan ay pinakakalat na, I mean, according to our source, pinapakalat na ni Liza Tanas at ano na yan, pinag-uusapan yan sa mga business sectors, sa mga tycoons, yung may mga malalaking negosyo na pinupush ni Zatanas si John Vic Remulla for presidency sa 2028. So yan ang kanyang kandidato, not Tambaloslos. Kaya hindi rin natin alam kung ano yung mga magaganap pa na bangayan nitong Tambaloslos and Liza Tanas. So yan yung mga information na nakuha natin. Anong sabi ng puting ahas mo? Bakit ayaw ni Lisa Tanas kitang baluslos? Eh sila ang, Well, kumbaga, mhm. mag-anak. No? At sila naman talaga, alam mo, sabi nga ni Inday Sara doon sa kanyang press conference ng hating gabi, na nandun tayo pareho dalawa, no? Na nung eleksyon, nagrereklamo si Tambaluslos, hindi naglalabas ng pera ang Lisa Tanas at ang bangag at lahat pinapaubaya sa kanyang gastos. At ang sabi ni Inday Sara, huwag ka mag-alala, lahat ng makukuha, nakakalap kong mga kontribusyon, ibibigay ko lahat sa iyo. Pero bakit ngayon ayaw ni Lisa Tanas kay Tambaluslos? Well, kasi nauungusan siya. According to our source, nauungusan siya dito sa pagnanakaw. So, nagpaparamihan sila ng nakaw. Nakita mo naman, ang Congress hawak ni Tambaluslos. 'Di ba? Siya ang Mm. may final say diyan. So yan ang kanilang pinag-aawayan. So hindi pa natin alam kung ano pang iba but ang sabi ng source ko gusto yatang ang term ko diyan gustong matikman ni Lisa Tanas yung kanyang crush. Kaya naman pinapaasa niya. Baka bubudulin lang to si John Vic. 'Di ba? Ako, Katulad ng kaibigan pagbubudol ko. sa ating lahat. Oo. Kaibigan ko silang pareho, si John Vic at saka kanyang napakagandang misis na doktora, no? Sana wag naman, no? At anyway, alam mo, dalawa na yung kasong napag-usapan natin, ha? Yung GAA at saka yung Mhm. PhilHealth. Meron pa tayong ibang mga kaso, pero itong isang kaso na susunod na pag-uusapan natin, pero bago tayo magpatuloy, Prof. Ana, magparamdam ka kung nandyan ka na. Nagpaalam kasi si Prof. Ana na siya medyo malilate, no? At meron ata siyang Yes. ka-meeting. So pag nandyan ka na, magpakita ka lang para magbati, enjoy the conversation. No? Pero itong susunod na kaso ay kaso ng mga vloggers na Vloggers. isinampa sa Korte Suprema dahil nagkaroon ng pag-hearing ang tinatawag na, ano tawag dun sa TRICOM Committee? Ano tawag natin sa TRICOM Committee? Kasi ano yan Ah, no? Public Information at saka Information Communication Technology, ICT, no? Ano yung tawag natin sa TRICOM? Kasi yung Quad, Huwad. Yung TRICOM, Tridorcom. Tridorcom, Oo. nagdidinig ngayon ng isang resolusyon kung saan tinawag ni Ace Barbers na narco vloggers at pogo vloggers ang mga DDS vloggers. At kasama ka doon, Mother Dragon, papayag ka Yes. ba dyan? At ang Anti-bangag ating mga vloggers. viewers naman, talagang hindi naman sila pumayag na susupili na lang sila kasi nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema, Gonzales versus Chavez. Yung nag-utos yung dating Secretary Chavez, Gonzales pala, na wag niyong pa-e-ere yung Hello Garci tape na yan. Otherwise, paparusahan ko kayo. Nagpunta si Mhm. Frank Chavez sa Korte Suprema na bawal yung ganyang banta dahil yan ay nananakot. At Mhm. ang pinagbabawal ng saligang batas, hindi lang yung aktubal na panunupil ng malayang pananalita, kundi yung kahit anong bagay na magiging dahilan para matakot ang taong bayan na magsalita. Dahil napaka-importante ng karapatan ng malayang pananalita sa isang demokrasya dahil nga naghahanap tayo ng solusyon sa problema natin, habang walang po pwedeng magkaroon ng monopoliya kung anong solusyon, hayaan nating marinig lahat ng idea. No? Pero di ako kasi makapag-discuss dyan dahil kami yung tumatayong abogado ng vlogger. So hayaan kitang ikaw ang magdiskurso dahil ikaw daw ay narco-vlogger at
ikaw daw ay isang pogo vlogger. Sang-ayon kay Ace So, Barber. well, dapat nga siyang dapat nga siya yung unang nagkaso sa amin. Kung meron siyang ebidensya na kami, 37 kami, na tumanggap ng pera galing sa Pogo at galing sa Narco. So, ako naman, kasi napag-usapan namin sa group na supposedly kasama ako sa pag-file ng case against him at sa iba pang mga kasama dyan sa Tridorcom. Pero kasi alam mo naman yung situation ko, na talagang may assassins at may tinatarget talaga ako ng Bangag administration. So alam mo naman, the moment na umapak ako sa Pilipinas, baka itaniman ako ng 1 toneladang polvoron at sasabihin, itong Maharlika na ito, salta ng polvoron, siya pala ang may bitbit na polvoron. Di ba? So, ang sabi ko sa aking mga kasamaang vloggers, kayo na lang muna dyan sa Pilipinas. Kasi pag nag-file ako ng case, kailangan personally, pag nagkaroon ng hearing, nandiyan dyan ako, di ba, folks? Hindi naman pwedeng, ano lang, sa Zoom lang, via Zoom lang, unless na payagan nila ako. But definitely hindi. Kasi ayaw nga nilang pumayag na naka-Zoom ako dun sa mga previous Senate hearings at na inimbita ako. So, ang nakikita ko dito, hindi, kumbaga na underestimate ni Barbers at ng Tridorcom ang mga vloggers na kahit na magpakalat sila ng fake news o akusahan tayo na narco or pogo vloggers, akala nila hanggang social media lang kami. But, grateful ako sa ating kila Crisette, kila Dr. Lorraine, AJ Morales, Joey at lahat ng mga nanonood, MJ, na talagang nanindigan sila, na nag-file sila ng case against dito kay kay Barbers na ito. At ang nakakatawa, mga kababayan at spokesari for sure, alam naman nating lahat, na si Barbers pa ngayon ang nag-play victim. Na ang ginawa daw ng mga vloggers na pagtungo sa prosecutor's office ay panghaharas sa kanya. So bilang abogado naman, ano ang iyong opinion dyan? Okay. Kung hindi ako pwede magsalita doon sa petition sa Korte Suprema dahil tumitindig kaming abogado ron, pwede naman ako magsalita dito sa libel kasi hindi ako Yes. abogado dyan sa libel case na yan. At saka hindi pa yan nasa korte. Ang libel naman kapag ikaw ay nag-akusa sa isang tao na isang bagay na gumagawa daw ng krimen o di naman kaya talagang nagdudungi sa kanyang katauhan at ginawa mo yan sa isang pampubliko na pamamaraan at alam mo naman kung sinong tinutukoy niya at ang tinutukoy talaga naman niya ay yung 37 na inimbitahan ng ng Tridor Mhm. Committee na yan, no? Po pwede talaga silang managot para sa libel. Now, ang akin lang is well importante na sabihin natin sa taong bayan na dinidemanda si Barbers for libel, hindi dun sa mga bagay-bagay na sinabi niya habang siya'y nasa Kongreso. Kasi lahat ng Mhm. bagay na sinabi niya habang nasa Kongreso, hindi po pwedeng maging basehan for libel. Pero kasi dada siya ng dada sa media at sa labas ng Kongreso, doon siya na-demanda tuloy. Kasi kapag Mhm. siya naman ay nagkita sa labas ng Kongreso, hindi sakop yan nung tinatawag natin ng immunity from libel ng mga mambabatas. Dahil yung Yes. immunity from libel sa mga bagay-bagay na nabanggit lang sa opisyal na pagdinig ng Kongreso dahil nga ang Kongreso ay gumagawa ng pulisiya, solusyon sa mga problema. So kinakailangan pakinggan lahat ng posibleng solusyon at kinakailangan ng mga debate dyan sa Kongreso, hindi gaya sa nangyayari ngayon na sunod lang kitambi, kung hindi dapat matindi ang debate nang malaman natin ang tunay na solusyon. So sa tingin ko, po pwedeng magkaroon ng libel dahil ang dinimanda naman ng Group of 37 ay mga pananalita sa labas ng Kongreso na tinawag talaga silang narco vloggers at saka pogo vloggers. Ang issue lang is pinangalanan ba sila? Actually, kung sa interview niya ay hindi pinapangalanan, nag-privilege speech siya eh. At Mhm. saka, palagi siyang sabi ng sabi na itong 37 na ito hindi sumusipot, sila ang narco vloggers, sila ang pogo vloggers. Ibig sabihin, yung 37 ang tinutukoy niya. Hindi Yeah. naman sinasabi ng batas na kinakailangan banggitin ang pangalan. Ang kailangan lang identifiable. Malalaman mo kung sinong tinutukoy kung hindi man binanggit ang pangalan. At paulit-ulit kasi siya sa kanyang privilege speech,
sa resolution at sa kanyang mga pronouncements sa media na yung 37 na hindi sumisipot, sila yung mga narco vloggers at saka mga pogo vloggers, di ba? Spokes, sa mga article ng mainstream media, ang tawag talaga sa amin is narco and pogo vloggers. Walang allegedly eh. Talagang derechahan na narco and pogo vloggers kami according to barbers. So, di Ano ba? pakiramdam mo na sinabihan ka na isang barbers, na isang congressman sa isang distrito na may isang tulay na parang 12 taon na ata eh hindi pa natatapos, no? Ikaw pa ngayon ang kriminal daw. Anong pakiramdam mo diyan? Well, actually, hindi naman siyang unang nagsabi niyan na kami ay funded pa nga ng China. Eh. Kami ni SAS, pinagsabihan ni, who's that? Yung anak ni Enrile, si Katrina, no? Si Katrina Enrile na kami ay Chinese funded o China funded. So, pakiramdam, I'm used to it, folks. Ang iba ko mga kasama, nasaktan, first time sa kanila. Pero lahat naman ng kasinungalingan or taint sa aking credibility ay ginawa na ng gobyernong bangag. Kaya nga, di ba, nung hindi ako natinag sa kanilang mga fake news against me, so ang ginawa nila, nag-fund si Lisa Tanas ng mga proxy cases at dinala dito sa Amerika. Nag-file defamation case kasi nga hindi nila ako mapatahimik. So, akala nila, in 2022, masisira nila ako sa kanilang mga propaganda. At manahimik na lang ako, iiyak at hindi na magbablog dahil napaya or something. Pero, sabi ko nga, kapag nasa tama ka at ang katotohanan ay nasa iyo, ako personally, wala akong takot. Kaya nilalabanan ko tong bangag na ito. So, sa tanong mo kung ano nararamdaman ko, ah, hindi ako nabubwisit sa, o hindi ko baga, sabi ko nga, immune na ako sa mga ganon. But syempre, dun sa mga kakilala ko, mga kaklase mo, nag-aalala sila na sinisira. Kasi kilala nila ako na hindi totoo. Dahil hanggang ngayon, nakita nila dito sa Amerika yung sitwasyon ng buhay ko. Sabi ko, naglolokohan nga kami nung nag-travel kami from Europe. Ang sabi ng mga friends ko, oh, bakit pa tayo nagsi-sharing-sharing? Ilabas mo na yung binayad sa'yo ng Pogo at ng narco. So, nagiging joke na lang. Pero hindi na nga ako nasasaktan doon. Pero mas nasasaktan ako doon sa mga kasamaan ko sa Pilipinas na first time sa kanila nangyari na naapektuhan yung family nila. So, ako, nung first time na nangyari sa akin yung pagigipit nila, ng mga pangaharas nila, ang sabi ko sa mga loved ones ko, kulang kayo. Kayang-kaya ko itong mga bangag na to. So, yun lang ang aking pakiramdam ngayon. Tuloy ang laban. Let's fight for what is right. Kasi, ang pwede lang natin i-counter sa mga ito, yung katotohanan. So, kaya nga dumadating sila sa point na hindi kanila mapapatumba or hindi kanila masisira through media, social media. So, ang last resort ni Liza Tanas, alam mo yan, mag-hire ng assassins to gorgor me. Kaya nga, nag-iingat din ako. So, yan ang ano. By the way, folks, I don't know kung nakita mo, no, na merong mga foreigners na mga kulto daw or Oo, mga nakita ko religious yun. group Oo, sa sa Minglanilla, no? Minglanilla, Minglanilla, Cebu. Cebu. Oo. So, Hindi kaya yan yung mga nagmamarcha. Afghan? Hindi kaya yan yung mga Afghan na empleyado ng American Embassy na dapat dadaan lang dito for processing. Kaso nga, si Trump ipinigil lahat ng pondo ng aid. So Pero ngayon, kasi, stranded yung mga Afghan nationals na yan na hindi naman refugees dahil yan ay mga nagtrabaho sa mga Amerikano, no? Na dapat mhm. dyan sila sa Guam nagpunta para isettle. Ngayon, nandyan ngayon sa Minglanilla, no? At Pero ako'y mukha naaabala. naman silang hindi Afghans, spokes. Kasi parang Ganun may ba? mga European, Amerikano, may Middle Eastern. Kasi yun ba ma-identify mo yun kung lahat ay from Afghanistan para ma-identify natin yung kanilang features, di ba? Pero dun sa video na pinakita na actually na post ko bago mag-intro si ano no, si Prof Mm. Ana, so ipapakita lang natin. Ito yun no. I don't know. Ay, nakaano ako. Ay, di bale. Nakita naman na nila yon. So Namin anyway, yung mga